trying through his teeth galit na. to get the votes of people. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Niti. This is Lynette. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Dalhin daw sa hospital yung anak niya, daw pabayaan na gano'n. Ito nung naisugod na sa hospital after 3 or 4 hours. Saka naisugod, pinayagang papasok ng HOR compound yung ambulance. Grabe. So, humingi kami ng tulong. Walang tumulong sa amin doon. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi hindi naman kami well, meron akong background sa healthcare pero at that point hindi ko na alam kung ano yung gagawin. So sabi namin suka siya ng suka tapos nag-collapse tapos well before siya sumuka buti na lang nagbabantay si Nicole, kinuha niya yung ballpen tapos ginanyan niya yung kamay niya, sabi niya ayoko na ito, ayoko na talaga. Buti na lang nandun si Nicole, kinuha yung ballpen. Sumuka siya ng sumuka, sorry. Sumuka siya ng sumuka. Maalala ko lang yung suka and then hindi man ako nakatingin. Kasi nasa cellphone ako. Nagtatanong ako. Nag-iisip ako kung sino tatawagan ko para tumulong.
sa kanya kasi ang galit naman nila na sa akin lang, diba? Wala naman siguro silang galit kay Yusek Lopez. So, iisip ako sinong tutulungan at makakatulong. Tapos, Grabe na. ayun, so yung nag-collapse siya tapos hindi ko alam kung ano nangyayari. So sinasabihan, tinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos may doktor na dumating. Parang doktor niya ata yan or referral ng doktor niya, hindi ko alam. And then kinausap nung mama ni Yusek Lopez, yung doktor, nag-usap sila. Tapos nagbigay ng instructions yung nanay kasi siya yung next of kin. Pero nagsabi yung nanay kanina na since wala siya physically sa Manila, can I just take care of her daughter. Tapos Ano pong sabi ng police? Nakausap niyo po yung PNP regarding po dito sa incident? wala pa. But we really plan to file cases. Walang tumulong sa amin kanina doon. We did not know if it was a heart attack. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya. And then, humingi lang kami ng tulong. Sabi ko, kahit sino na, doktor nyo, doktor namin, doktor na kung sino nandyan, ibigay nyo na sa amin. Wala talaga. Ma'am, sa St. Luke's po ba dapat dadalhin lang? Yun ang sabi ng next of kin. So, At yun ang sabi din ng Vice lawyer. President pa Masusunod yan, yung next of kin. Matutuloy po ba yung pagpalipat sa correctional facility? Pagkatapos? Hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo yung iniisip ko lang na baka mamatay siya and then kasalanan ko pa, namatay yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol. So, hindi ko na maisip yung correction na Sir Bayawan, you have question? Ma'am, sa tingin nyo kanino po nagagaling yung command na hindi kayo paalisin, hindi papasukin yung ambulansya? of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua kay Congressman Pulong Duterte? Sundalo lang ako. Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. And you can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Next question? Pagkatapos, And you know what? Kasi sinasabi ng doktor na parang isettle na lang namin yung charges. Wow. Kung ano man yung Wow. charges. Kaso na yan. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Okay, bago natin puntahan yung pinaka main na mensahe ni VP, tignan natin kung ano yung nangyari talaga. Ito yung talaga. Grabe, no? Gawin niyo yung tama! Kasalanan nila! May nangyari kay Atty. Lopez. Atty. relax! Atty. relax! Malaki rin ng police presence dito, mga kaibigan. I believe kahit pa paano naghahanda rin sila sa posibleng pagsugod ng mga supporters dito sa ospital. Nakakitaan din natin kanina sa may parking area na narito rin po ang mga sa mga anak eh. Ito yung kanina umaga lang pala, no? Inilipat. Atty. relax! Doktor, ang kailangan dyan. Oo nga. Back off, police! Police, back off! Back Si off! Back off! Grabe. Kami na magsusugod!
Oh, wag niyo isa na, may tao pa. Masyado to. Parang criminal eh. Si VP na yun, nakikiusap dyan. Dapat doon siya sa isang ambulansya. Parang, kala mo naman tatakas. Attorney Lopez, we love you. Lumayo na sa tabi nila. Grabe sila. Alis na kayo! Alis! Tangina! Paano aalis? Paano makakalabas ito kung binag-lock ninyo? Ayaw mo maliso? Are you human? Ito po, ayaw mo umalis ng QC Police District Health Service number 63 na van. Dito sa harap ay siya ang nauuna sa ambulansya ni Yusek Zuleika. Ayaw mo Ano ginagawa na ba't ko sila umalis? Hoy! Umagi na kayo! Hoy! Ang pinag-uusapan dito! Grabe. Killer Police! Ayan na ho, nakalabas na ho. Mabuti na lang ho at talagang may diskarte ang driver ng ambulansya ni Yusek Zuleika. Grabe talaga. Ayan Ano ang, kasi nangyari kagabi? Ito, ayan ang forces na susunod sa kanya. ayan na natin. Killer Police! Ayan! Ayan ho! I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? We are going to call them. Eh, ma'am, but we are ordered to I want my implement this lawyers to be immediately. present. Ma'am, please. Opo. So, Please ano dito understand. also? Kasi ang ano sa Wala akong problema, sir. But I need my lawyers to be present. before we can effect this, ma'am. I need Because my ba- lawyer. No, Of course. let them come with me. Kailangan naman, Or di ba? at least masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. Opo. It is not that. Wala akong issue about that. Leave the room now. Ma'am, Ito yung ma'am, nangyari lawyer sa ano pala, yung kagabi. naman po kami dito. I am not going Okay. anywhere. Just leave the room now. Sa HOR pa ito Leave the room kagabi. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room now. I just want my lawyers to be present. Narinig niyo yan lahat, ha? Opo, opo. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-inform mo na sa Leave the room now. You can stay there. Walang problema. Ihirit pa tong mokong na Nicole, lalaki. Leave the room Leave now. the room. Please just leave the room now. Ma'am, wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. Kung ano naman po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, it's okay. Please just go out. Leave the room now. For the years 2022. Ako po yung lawyer niya ngayon. Si VP pa Ma'am, yun. no, we're just reading po the Nakikiusap order. eh. Opo. Ng order, nabasa ko na po yan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Kasi, this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. For contempt. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We This will oras just lang simply gabi. read it to ma'am. Mandated to. Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. That's... Yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Can you just give us a copy? and Yes, then ma'am. we'll review? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Walang hiya kayo. Ito na yung sinugod na. Pagkatagal-tagal, 3 hours. Grabe kayo. Walang puso. Tingnan nyo yung ginawa nyo sa tao. Oh.
Wala nang malay talaga dyan, oh. Bago yan, tignan ninyo, bago yan nawalan siya ng malay. Grabe yung ano niya. Wow, but they said no, and then they started ganging up. Alam mo ko yung feeling na, alam mo yun, mag-isa ka lang, tapos naka-pajama ka, tapos yung mga tao lalapit na lang sa'yo. Parang hindi ko alam kung bigla ka na lang, alam mo yun, sakalin or barilin, that thing in your head, they did that. And then I stood up and said, I'm not leaving this room. I have my rights. And then I pushed them back and then I said, get out, get out. And then they went, then they kept on saying na parang so many other things. They're just serving this, doing their job. It was an order, blah, blah, blah. I didn't anymore. I just told them to step out of my room because as a detainee of this facility, this is my area. Do not come in. So, Because the kinikwento moment niya they yan came, hanggang when they hindi na went niya out, kaya tingnan. I already pushed that by myself. Sa huli, ang That hindi na you niya see kaya. that bed? Ayoko na. Masakit na rin po. Ayoko na. Ayoko na. Yun na yung ambulance. Ito, dinig. Kasi ayaw talaga papasukin yung ambulance. Dinig na dinig dito eh. I have paper ba? Yan, makikita nyo yan. Itong one na yan. Ay, tumigil. Ay, tumigil. Direct. Hindi na rin siya makatayo. Ayan. Wala na yan. Loss of strength. Akala ni VP nakamute eh. Pero naririnig natin pati yung ano. Wala na eh. Kasalanan nila to. Tandaan yung taong bayan. Her daughter down to the Yes. hospital. Yan ang This is sinasabi all on natin Martin sa Romualdez and This all is the on prophets. you, Martin. The little hope that you will be elected to anything, Martin, you just lost it. So ako lang yung inuutusan. Dok, alam mo, Dok, ayoko siya mamatay na nandito. Oh my God. This is so heartbreaking. Yes, Grabe. yes. Matagal pa yan bago dumating yung ambulance. Ay, kanina pa namin siya inaakyat. Ayaw niya, hindi siya umaakyat. Hindi siya parang dead weight. Dead weight na. Dead weight na yan talaga. Wala nang lakas yan eh. Yan. Grabe. Tapos, ito, tingnan natin yung last message ni VP. Yung ano, wala na talaga. Nag-arrange kung paano makalabas. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay nyo. Gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano ang nagkumbinsi sa kanila na payagan na po kayong madala dito? Di, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance doon? 3 hours. Ang ambulance nasa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Hindi na Tapos po nung, talaga makakaya. yun na nga, may nangyari na. Hindi pa sila nakikinig sa tao. Last question, Amor. Ma'am, kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12. Pagkargahan. Yes. Sabi niya, kung wala naman talagang Sa tingin mo ambulance, ba, pag sabi kinasyon na okay na yan. Ako na ang mag-assist sa patient. Tapos, nung nandiyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin,
nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR. Wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may operasyon, darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi nung doktor, dalhin nyo sa St. Luke's QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat, nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital. Tapos kanina, Pati hospital, hindi pa nila choice. ayaw na naman nila tumulong. Naghahanap kami ng ambulance. Wala na namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ang St. Luke's. Kung anong pwedeng gawin. Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos, nung nakita ko, nilagay nila naan naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos, sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yon. Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis ba? Na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin yun sa pasyente. Ang sabi ko, doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. So, saan pupunta yon? Lilipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong nag-uutos sa mga pulis, parang criminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Para itong kikibuloy they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na na-contempt lang. Tapos, ano yun? Kanang atikon pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat kasi ang iniisip natin yung well-being ng pasyente. Nagmamadali na lahat. Tapos, meron pa ang mga pulis na panlilim lang ba? Sinabi na, sasakay sa ambulance ng St. Luke's. Sinabi na, pupunta sa St. Luke's. Hindi pa lang. It's truly exasperating. Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang. Tama. Lalansingin ka pa. St. Luke's. Lalansingin. Lalansingin ka pa. Diba? Saan papuntang tao? Saan? Kung mismong congressman mo, papatayin ka, yung police, lalansingin ka. Sana tayo. Tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng police yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng Grabe. SWAT dyan. Ano yun? Gangster? Drug lord? Eh,
nasa Chief of loob Staff ng lang yun HOR. ang Office of the Vice Sa President. HOR yung convicted eh. Prince Na, Castro. for the record, hindi nag-abscond, hindi fugitive. Nag-attend ng hearing, nagpa-detain to cooperate. So, wala naman tayong, it's not our call kung gaano kadaming police dyan. Diba? Pero, yung lalansangin ka ng police, we are wasting time as a country on what we need to do. Kawawa na tayo. Pero nandito tayo. God, nandito tayong lahat. Fishing for evidence so that we can demolish a family that is a threat to our personal gain. Saan pa kaya tayo? We are wasting time. This country should be working on being competitive, Wala na. jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What are we doing? Doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? Wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that Marcos, and we are wasting time. Yes, anong tanong mo? Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA ang kanilang mandato or eventually, sorry for the term, ilalaglag din nila kayo eventually? I don't know. Diba? Ay, review nyo yung review nyo yung hearing. Sagot. Yung hearing, kanina. Ay, nung last hearing. Nung tinanong si COA. Oh! COA! Ay, ano ba? Apelido nun? I don't remember. Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension. I have a video of Cordova talking shit about me and Yusek Lopez. So COA and House of Representatives are working together. Yes. Actually, sila lang ang working together and lahat ng taong bayan are just, parang playthings to the rich. They don't care. They don't care about you. Wala.